Matinding paliwanag ni Mike Defensor. Kulong na yan. Kasi di ba, yan ang panawagan sa kalsada eh. Ikulong na lahat ng kurakot. Now, actually, Kong Mike, I salute you for your anti-corruption crusade right now that you're doing, no? But I need to ask you this. Do you think, with what you are doing, kasi parang itong 18 ex-Marines, there is a wide perception among the public. It's not getting any traction eh. Parang bitin sa credibility. Tama. Well, chiefly because there are many critics, no? Kasama na si Ping Lacson dyan. Kasama na yung mga nagsasabi na incredible naman yan. Eto mga kababayan, gusto kong marinig sa inyo. Ito kasing tanong na ito ay matindi, na tila walang naniniwala doon sa mga 18 Marines na nagsalita regarding dito sa flood control, yung mali-maletang na-deliver. Alam nyo ba na lumalabas sa social media na tila sinasabing incredible sila at may mga tao sa likod ng mga 18 na ex-Marine, may nagpundo at kung ano-ano pang mga assess o opinion. So, mas maganda pakinggan natin ito, baka mabibigla kayo dito sa isisiwalat ni Mike Defensor. Pakinggan po natin. Yung mga kinikwento ng 18 Marines, o bakit sila nagpapasa-pasa ng mikropono? Can you really vouch for these 18 people? How long and how much do you know them? Okay, ito pong 18 Marines, katulad ng nabanggit ko, ano pala, I told Kong JV na baka 12:30 makahabol si Attorney Levy Baligod para makapagpaliwanag din nung nangyari kapag sa NBI. Anyway, ito hong after paglabas ni Gutesa, maraming retired military officials ang nagre-reach out sa mga sundalo. Ang total na sundalo na nasa ilalim ng empleyo ni Congressman Saldico ay humigit kumulang 100. 100. 100. These are all ex-soldiers. Meron din hong active. May active din. May active Okay. din. If I'm not mistaken, siguro mga 10% to 15% active. Active. Ngayon, kung ano-ano yung nagiging usapan, hindi ako kumikibo, hindi ko sila kinakausap, iba-iba yung linya. Eventually, si Attorney Levy Baligod and I spoke, sabi niya, may mga sundalo na magsasalita. Nag-uusap kami, matagal nung napag-uusap yun. Sabi ko, ikaw nang bahala, Attorney Levy, kayo na mag-usap. So, nung bago na sila lalabas, doon ako pumasok na, sige, Attorney Levy, ano yung maitutulong ko? Kasi total naman, at the onset, parang inaayos nila yung kanilang affidavit yung kanilang kwento. Totoo ba yung mga sinasabi ng mga Marino? Alam nyo, di ba, Kong JB, sa lahat ng mga kaso, malaking pundasyon o malaking batayan ang motivasyon, ang motivation. Sa lahat po na nasangkot sa korupsyon, particular flood control scam, ang mga taong to ang walang kinita. Hindi sila DPWH official, hindi sila DPWH contractor, hindi sila congressman, hindi sila senador. Wala sila sa kabinete. Lahat ng to may sinasabi na deliveran ng pera. Nung nakita na si Kong Saldico na tinuro ng gobyerno, mastermind, Dito. nakita na ito pala yung nangyari. Ito pala yung pera. Sumunod na lumabas ay si Gutesa. Na, ito na, sinabi na yung nangyari. Saldico, sabi niya, totoo yan. Nag-deliver, sabi niya may 100 billion kay Presidente, so on so forth, may mga delivery. Itong mga sundalo, kung JV, pagka nakakwentuhan mo, simple ang kwentuhan Kunyari, yung unang mainit na issue, Congressman Laila de Lima, ano ba nangyari? Nabigyan daw Nabigyan. Opo, nandun kami, kasi kami ang nagdadala kay Speaker Martin. Ngayon ko lang nalaman na may 2 units na si Speaker Martin. Nakala ko nung una, isa lang. Sabi na 2 units. Sa Forbes ba yan? Sa Forbes. Sa Forbes. Sa Forbes. You mean, 2 residences? Dalawa. Oo. Noong una, isa lang Parang apartment lang Hindi ito apartment. Parang ano siya yung These are houses. mga townhouse units sa Forbes. Okay. Malalaki. Okay, sa Forbes. Pero malalaki. Malalaki. Okay. Hindi sa bahay. So, doon nagdideliveran ng pera.
At ilang beses lang nakita si Congresswoman Laila de Lima. Pag tinanong mo yun kay Trillanes, nandito Senator Dito, maputol ko lang sa, anong masasabi nyo? Ito na naman, lumalabas yung pangalan ni Senator, Congressman ngayon, no? Si Laila de Lima. Ano pang masasabi nyo? Alam ko na nonood kayo at nagbabasa kayo sa social media. Oh? Tapos siya yung isang number 1 na lumalabas na sponsor doon sa mga impeachment ni BP Sara. Ano po ang masasabi nyo dito? Trillanes. Gusto ko sabihin sa kanya ba't ka ba nagagalit sa amin? Yung mga sundalo nagkwento. Di ba? Ang kwento ng sundalo, nag-deliver sa bahay po, nag-deliver sa iyo, may kwento pang sinundo ka, hinatid ka. At willing yung mga sundalo umarap. Ang sabi pa nga ng mga sundalo, kasi tinanong ko, bakit ang konti ng mga congressmen, congresswomen? Sabi nila, sir, hindi ho namin kilala lahat. Kasi yung iba naman ho, siyempre yung mga sikat, naalala po namin, yung po yung nakalista dito. Pero pag nagpunta daw sa Kongreso at nagkaroon ng hearing, matuturo nila kung sino pa yung nandun tumanggap ng pera at kumuha ng pera doon sa townhomes. Pero isa sa ano, Kong Mike, Ito. Maputol ko dito, mga kababayan, mga kabonets. Tayong mga Pilipino, may karapatan tayong malaman ang katotohanan at nangyayari sa ating bayan. Anong masasabi nyo po dito? Dito sa pagpresenta ng 18. Gaano yung pagtingin po ninyo dito, gaano katotoo yung kanilang mga sinasabi? Ayon sa sinabi ni Mike Defensor sa video na ito. Comment lang po dyan sa baba. Babasahin ko. I'm very happy to read that and mabasahin ko po yan, then replyan ko po. Maraming salamat muli sa till the next upload natin. And don't forget to subscribe and like this video. God bless you all.